Naku, ingat po mga kapuso sa mga tinatanggap niyong tawag mula sa mga hindi kilalang numero at tawag ng mga posibleng call bots. Bukod sa pwede kayong ma-scam, posible ring i-record ang boses niyo at gayahin gamit ang AI para makapang-scam ng iba. Nakatutok si Darlene Kai. Takte, nanginginig ako. Takot at galit ang naramdaman ng 25 taong gulang na si Camille nang tawagan ng isang unknown number na nagpakilalang kinatawa ng isang internet service provider. Isang buwan pa lang siya noon sa tinitirahan. Nakakapagtaka na alam niya agad yung bagong address ko. Pero parang benefit of the doubt, kasi nagpakabit ako ng internet, kaya meron siyang details ko. Tunog profesional pero duda pa rin siya kaya ni-record ang kanilang pag-uusap. Kani po ito, virtual customer service representative from... Pwede po bang makausap si Camille Velasco? Before we proceed, inform ko lang kayo that this call is being recorded for quality and compliance purposes in adherence with the data privacy policy of... Is it okay to proceed? Yes. Sa isang bahagi ng tawag, ilang beses inulit ng kausap ang tanong dahil hindi sinasagot ni Camille. Parehong tono at parehong-pareho ang bawat salita. Duda niya, AI ito o bot. Takot siya dahil dati nang na-scam ang kaanak. Tumawag po kami para i-welcome kayo. What's the purpose of this call? Tumawag po kami para i-welcome kayo. Ha ha ha. Try na lang sa iba, hindi niyo ko ma-scam. Sorry, hindi ko kayo marinig ng maayos. Hindi malinaw kung scam mismo ang kausap ni Camille. Pero ayon sa Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC, meron talagang tinatawag na bot scams o paggamit ng mga scammer ng artificial intelligence. It's called an agentive AI. It mimics processes, tsaka parang meron din siyang recognition ng mga tanong. So then, ginagamitan din siya ng deepfake technology wherein yung parang boses, hindi na siya robotic, tao na siya. Bago nito ay kukuha ang scammers ng impormasyon tungkol sa mga bibiktimahin sa mga nahack na database sa mga pribadong kumpanya o ahensya ng gobyerno. Pag natawagan kayo ay saka kayo tatanungin ng iba pang sensitibong impormasyon na pwede nang gamitin para magpanggap na kayo at ma-access ang inyong mga account. Lalo na doon sa pagta-transfer ng funds, yung pag-transfer ng or mga bank accounts here in the Philippines. Madalas tayong pinaalalahanan na huwag magbibigay ng personal na impormasyon o OTP sa sino mang tumatawag. Pero ang nakababahala sa mga bot scammer na ito, maaaring sa simpleng pagsagot mo lang ng tawag ay nabiktima ka na, gaya halimbawa ng paggamit nila ng boses mo. Dahil sa sagot mo sa bot, magagaya na ang boses mo gamit ang AI. Pati mga boses mo sa mga videos na pinupost online, pwede na rin gamitin para magaya ka. The technology gets better na talaga it's almost impossible to tell na if you're hearing someone if that's really their authentic voice or it's an AI generated voice. At pwede na yang gamitin para maloko naman ang iyong mga kakilala, kaibigan o kaanak. Kaya iwasang sumagot sa mga hindi kilalang numero o kung hindi maiiwasan, huwag magbigay ng mga personal at sensitibong impormasyon. At kung duda, magsumbong sa CICC. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.